Patuloy pa rin ang otoridad sa pag-agapay sa mga naapektuhan nito. Sa huling datos, nasa mahigit 400 pamilya ang naapektuhan sa Mimaropa. Yan ang ulat ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Nagpapatuloy ang rescue operation ng mga otoridad kaugnay sa isang van na natangay ng agos ng baha sa Palawan. Ayon sa Office of the Civil Defense, patuloy pang biniberipika ang 3 namatay habang may 2 pang nawawala. Apparently, there was a van that still tried to traverse the flooded area. Unfortunately nga, yesterday, medyo malakas pa yung agos ng flooding. Sa datos ng OCD, nasa 427 na mga pamilya o nasa 1,906 na mga individual ang apektado ng shear line sa Mimaropa, habang higit 300 mga pamilya naman ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Patuloy naman ang koordinasyon ng OCD sa Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng tulong sa mga apektado. So habang huminto yung ulan, we are taking advantage of that. We're deploying our rescue vehicles and equipment. That includes yung rubber boats natin, pati na rin yung ating mga lifted vehicles, no, to conduct rescue operations. Umabot ng nasa 352 mm ang ulan na bumuhos sa Palawan, pinakamataas mula noong 1975, malayo sa average rainfall na nasa 30 mm lang. Kaugnay nito, patuloy ang rescue operation sa mga residenteng apektado ng baha. Hamon ang paglikas sa mga residenteng may medical condition gaya ng bedridden at iba pa. Ayon pa sa OCD, humuhupa na ang level ng tubig sa mga lugar na nabaha. Sa bahagi naman ng Pag-asa, makakaasa na ng pagganda ng panahon sa Mindoro at Palawan dahil sa paghina ng epekto ng shear line. Siguro malaking factor din kasi kaya maliban sa shear line na naka-apekto dito sa Palawan at Mindoro, ay meron din na buong cloud clusters west of the Philippine Area of Responsibility, and somehow nagkaroon din ito ng epekto doon sa Palawan. Papalayo na anya ito sa bansa kaya hindi na makakaapekto. Ang pagkakaroon anya ng La Nina ay nakakaapekto pagdating sa madalas na pagkakaroon ng shear line. According sa description naman ng ating climatologist ay yung parang nung una nga is La Nina-like condition from last quarter of last year. Pero yun nga, kumbaga this year, January to March, ay nagkaroon na tayo ng advisory. Hindi naman inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na makakaranas ng pag-ulan dulot ng shear line ang bahagi ng Quezon, Aurora, Isabela, Camarines Norte at maging ang iba pang bahagi ng Bicol at Eastern Visayas. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa.